Meron lumalabas ngayon na baka sa daw magsara yung mga bangko, posible. Alam nyo kasi, ganito yan. Meron lumabas na balita, yung insurance ng bangko ay tinanggalan, binawasan. Okay? Basta ganito, sandali hanapin ko yung data ko. Kasi sinulat ko na, hindi ko lang naipaliwanag dun eh. Yung sa bank, wait ito yung yung problema sa bank insurance, na binawasan nila ng pondo. Na supposedly, pinopondohan niya ng gobyerno to make sure na hindi pag nabangkrote ang bangko, may pambayad sa mga tao na nandoon ang savings nila. Pero ang ginawa ngayon, itong huling budget, binawasan niyang insurance na yan. Saan na yun? Wait. Ito, hinahanap lang natin yung notes natin dyan. So, ang ginawa ng gobyerno to, binawasan po yung budget na yun. At dahil doon, nagkaroon ng problema pagdating po sa pagsisigurado na pag nabangkarote ang mga bangko, ay may pambayad sa mga taong nag-deposit dito. Kasi di ba makikita nyo yun, meron din sa bangko na may pagka nag-bankrupt ang bangko, ito lang ang mababayad ng bangko, ganyan. May nakasulat yan nakalagay dyan. Pero dahil binabanga yung budget doon, naku po, nagkaloko-loko na. Totoo, hindi ko sinasabi mangyayari yan. I'm not saying and I'm really hoping it will not happen. Pero dahil nga doon sa pagbaba na yun, marami nangangamba na, uy, sandali, baka mamaya madali tayo dito. Yun ang niyan, nako. Kaya nga, alam mo mga kababayan, ito matindi. Kaya binawasan yung budget na yun para ponduhan ang mga unprogrammed budget o allocation na tinatawag nila. Pambihirang buhay rin. Ayan na naman tayo. Kasi ngayon, sabi nga nila, allocation na daw ang tawag doon sa yung dating pork barrel. Alam mo yun, yung pork barrel. Ngayon, allocation na tawag. Iniiba-iba lang nila yung iniiba-iba lang nila yung tawag. Pero alam mo yun, pareho pa rin yun na nagkakaroon talaga ng nakawan, ika nga. Sabi ko, ano ba namang klaseng bayan talaga to? Pero kung gusto niyo magpatuloy, sa ganyang klaseng buhay, bahala kayo. Ito yun Ito yung pinuna. Sabi ni Russell Stanley Q. Geronimo, siya po ay abogado at profesional sa larangan ng finance, corporate law transaction. Founder yan ng CEO at Geronimo Law, isang full service law firm sa Pilipinas. Founder din at CEO ng Strago, isang finance and accounting advisory. Ang pinag-usapan dito yung PDIC. Okay? Ano ba talaga nangyari sa 107 billion ng PDIC? Okay? Ito yan. Ang sabi, ang PDIC, bakit mahalagang pera nila? Dahil sila ang insurance ng pera mo sa bangko. Kung biglang may bangkong bumagsak, PDIC magbabayad sa mga nag-deposit nito. Okay? So, ibig sabihin noon, may trust fund sila. Noong 2023, 310 billion ang laman. Noong 2024, naging 203 billion. Bumaba. Dahil meron daw kinuhang 107 billion. Nakigets ninyo? So, binawasan ng 107. Saan napunta yung 107? Sabi ng DBM. Sagot to ng DBM, ginamit sa 2024 Unprogram Appropriation. Sa madaling salita, ginastos sa flood control. Saan galing? Sa pondo ng PDIC. Sabi nga dito, dahil nabawasan ng pondo, bumaba ang deposit insurance coverage ratio. Kung dati, 8.8, ngayon 5.5 na lang. Naku po. So ibig sabihin, mas lumiit ang ipon ng gobyerno na pang-rescue kung magkaroon ng pagbagsak sa mga bangko. Kung may isang malaking bangko na mag-collapse, baka sakto lang ang pondo, borderline risky ika nga. So ano mangyayari? Sa madaling salita, mas mahina ang kalasag ng banking system, mas madaling ma-shake ang confidence ng publiko. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa bangko, mag-withdraw. Posibleng finance crisis yan, domino effect. Paano ngayon yung 107 na nawala na? Umamin ng DBM nagsabi nila oo sa unprogrammed flood control projects, ginastos yung 107 billion. Eto matindi. Sabi ng DOF Secretary, naglabas ng bomba. Ano yun? Meron daw 118 billion na ghost project sa flood control noong 2023. Kung ipagtabi mo ang numbers, 180 ng ghost project, billion na 118 billion ng ghost project. Yung 107 billion galing PDIC. So therefore, ginamit yung pang ghost project, yung kinuha sa PDIC na 107 billion. Imagine niyo yun mga kababayan. Tayong mga nagdi-deposit sa bangko, nabawasan yung insurance natin. Ibig sabihin kung magkaloko-loko. Di ba? Kung magkaloko-loko, wala na. Nabawasan na ng 107 billion. So ibig sabihin nito, nga tayo kung sakasakali. Ang matindi, okay lang sana kung ginamit sa tama. Hindi. Ibinigay sa mga congressman, sa mga senador, at sa iba pang mga opisyal ng gobyerno. At ang malungkot nito even the undersecretaries have blood control insertion. Ganun nakakurap. So, namimiligro yung ating insurance sa bangko dahil bumaba nga ito. Tapos, sasabihin nila na pati pala yung mga undersecretary, kumikbak. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ito, papanoorin nyo. Who could be part of that proponent list for the non-allocables? Well, one thing that I mentioned last week is that almost everyone in government has the opportunity to submit lists to the PWH. And therefore, almost every office in government has some type of insertion. And I think that's a question of who is and who is not. Okay, so for example, if I am, what do you mean by everyone? That's in parang kahit part ako ng It's not just congressmen and senators, not even just cabinet secretaries. There are even cabinet undersecretaries that have flood control projects inserted into the budget. And, really? And how could what's the rationale of, for example, if I'm a secretary, what's the rationale of me being a proponent of a flood control project if I have nothing to do with flood control?
You can ask them. Okay. Okay. So this is the list. Have you seen this list at least? Yeah, so the reason why I'm saying this is because there's a lot of speculation that this happens, but the proof is that there is a list that I've seen in the office of DPWH former Undersecretary Catalina Cabral that lists every item in the National Expenditure Program and indicates if it's allocable by the district congressman or if it is outside allocable, then it actually has proponents behind them. And the proponents are not only congressmen and senators, they are also cabinet secretaries and undersecretaries and others. There are even contractors. Grabe yo, undersecretary, ladies and gentlemen. Undersecretary. Mantakin mo ha. Kung dati, mga congressman lang ang nangungurap, secretary, ngayon pati undersecretary. Names. May allocable na ha. At bakit pinayagan? Ito kasi yun eh. Remember, inilalagay yan sa budget. Ini-insert, kaya nga insert eh, ipinapasok yan sa budget. Allocable. Ha? You could just imagine, billions of money, pinirmahan ni BBM. Pinirmahan ni BBM yung allocable. Bakit mo pipirmahan kung hindi ka gunggong? Kung hindi ka tanga? Kung hindi ka magnanakaw? Bakit mo pipirmahan yan? Unless, sabog ka. Hindi, totoo naman eh. Ano may sabog ka sa alak, ganun. Hindi, di ba? Pirma ka lang ng pirma. Ano na pipirma natin? Pirma. Pirma ka lang ng pirma. Yan, pirma na yan. Di ba? Imagine niyo yun ha. This is billions. Tapos ang ina-focus ninyo doon sa 150 million ni BP Sara Duterte. Kupal kayo no? Sorry ha. Sorry sa term pero yun talaga yun eh. Yun yung, hindi kasi mura yun eh. Yun yung talagang, kasi when you say kupal, para lang sa kalaman nyo, yung nanggagago kayo, yung nanloloko, nangungupal kayo, nanloloko kayo ng kapwa. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ibig sabihin, binubudol nyo yung tao eh. Ang focus ninyo yung 150 million kuno na confidential pa, na ginamit naman sa tama. Mismong COA na, ang nagsabi. Tapos yun ang focus ninyo. Tapos yung sa billion, 100, magkano daw yun? Actually, sinabi na nga ng ICI na umabot ng trillion eh. Yung naubos na pera dyan sa Ghost Flood Control Project na yan eh. Tapos sasabihin nyo, hindi, confused ang tao eh. Hindi namin alam kung paano ba diskarte dito eh. Kasi nga, namumuliti ka kayo, yan ang totoo. Kayong mga kakampuet at kayong mga NPA na mga kaliwa, namumuliti ka kayo, yan ang iniisip nyo. Are in the internal files as proposed projects of the DPWH. Okay, the PCIJ has said the numbers have not been released to them, the proponent list, but they also mentioned in this report that they reached out to your office for the numbers if you would have, but nakalagay dito, all of them either refused to give out their list or said they would have to double check. Leandro Levista in particular has been pressuring the DPWH itself to release proponent lists. So what list do you have in your office? So I have a list of proponents of projects in the NEP that came from the office of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. DPWH is well aware and also has this list, and I am hoping that they will walk the talk on transparency and release the list of proponents that are in the computer in the office of former Undersecretary Catalina Cabral. So it's with you, the list of proponents for allocable and non-allocables? Yes, and I've been having private discussions asking that this list be released to the public. And if they don't, will you release it? I'd like them to release it first. But is there a chance that you might release it? Anything is possible. Ayan. Ayun na. Masyadong seryoso itong batang to, no?